Ito ang istorya ni Micaela, isang babaeng lubog sa utang at kahirapan at ibinenta pa ng sariling tiyahin sa isang salbahing mag-asawa na ginawa siyang alila sa bahay. Ngunit sa pagtakas ni Micaela sa mapang-abusong asawa ay magiging dahilan naman ito upang makatagpo niya ang lalaking babago sa buhay niya. Sino ang lalaking ito at bakit siya nito tinutulungan? Tunghayan natin ang kapanapanabik na istorya ni Micaela. Tita, bakit niyo po ako binibenta sa kanila? Emosyonal na sabi ni Micaela na mapagtantong hindi lamang siya papasok bilang kasambahay kung hindi ibinenta na pala siya ng mismong tiyahin na si Rosemary sa isang mayamang mag-asawa. Micaela, isang taon lang ang kontrata mo sa kanila. After ng isang taon, makakalaya ka rin. Huwag ka na mag-inarte dyan dahil bayad mo yan sa utang ng mga magulang mo sa akin. Sabi ni Rosemary. Pero tita, hindi po to fair. Hindi po nila ako pasasahurin dahil nasa inyo po lahat ng sasahurin ko. Micaela, may matutulungan ka ron at papakainin ka nila. Kapalit nun ay makakabayad ka na sa utang. Ayaw mo pa ba nun? Kesa naman maghintay ako ng 10 taon para lang makabayad ka sa akin, mas maganda na yan. Magkano lang ang kinikita mo sa pagkakarinderiya? Mas mabuti na to kaysa maibenta mo pa ang katawan mo sa kung sino-sinong lalaki dyan. Pero tita, wala nang pero-pero. Pumasok ka na sa van at ihahatid ka na ng driver sa mag-asawang magdadala sa'yo sa mansyon ng mga magiging amo mo. Sabi ni Rosemary at umalis na ito. Naiwan si Micaela sa labas ng van habang hawak ang kanyang maleta at umiiyak. Ang sabi sa kanya ng tita ay magtatrabaho lang siya sa Maynila at sa sahod ng 15,000 pesos kada buwan. Ngunit nang nasa harap na sila ng van na magdadala sa kanya sa Maynila, ay ipinagtapat na sa kanya ng tita na wala siyang sasahurin sa mag-asawa dahil may pinirmahan nitong kontrata sa mag-asawa na kailangan niyang magtrabaho sa mga ito sa loob ng 1 taon kapalit ng ₱250,000. Ang halagang yun mismo ang halaga ng utang ng mga yumaong magulang ni Micaela kay Rosemary. Kaya sa pamamagitan nito ay makakalaya na siya sa utang. Ngunit ang kapalit naman nito ay magiging tila alipin siya na mag-asawang magpapahirap sa kanya sa mga susunod na araw. Wala na lamang ibang nagawa si Micaela kung hindi ang sumunod at pumasok sa loob ng van. Anya ay mabuti na rin siguro na gawin niya ito. Total ay 1 taon lang naman ang kailangan niyang pagtiyagaan at matatapos din ang kontrata. Nagpakapositibo na lamang siya sa buhay. Nang dumating siya sa mansyon ng mag-asawa na siyang magiging amo niya ay namangha siya dahil sa ganda at laki ng mansyon. Bagamat namamangha ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng kakaiba habang pinagmamasdan ng mansyon. Pakiramdam niya ay may isang bagay ang bumabagabag sa kanya na hindi niya ma-point out kung ano. Gayunpaman ay isinantabi na lamang niya ito. Nilapitan siya ng isang matandang babae na siyang head housekeeper ng mansyon. Abot ngiti siya nitong winelcome at ipinaliwanag sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang malaman sa bahay. Dinala rin siya nito sa magiging kwarto niya na kung saan ay ka-roommate niya ang isa pang kasambahay. Kinabukasan ay nagsimula rin ang kanyang trabaho sa mansyon bilang isa sa mga tagalinis ng mansyon. Nakilala rin niya ang kanyang mga among sina Rodolfo at Megan na parehas ko 50 anyos na at may 10 taong gulang na anak na babae na salbahe. Madam, nalaman ko nga po pala kay Tiyahin na ibinenta po niya ako sa inyo. Sabi ni Micaela sa among babae. Oo, tama nga yun. Ibinenta ka niya sa amin sa halagang 1,000,000. Sabi ni Megan, bagay na ikinabigla ni Micaela. Ano po? 1,000,000 po? Oo, ganun na nga. Binili kita sa kanila ng halagang 1,000,000. Hindi mo ba alam ang tungkol doon? Hindi po. Ang sabi po kasi niya sa akin, kalahating milyon lang daw po ang benta niya sa akin sa inyo. Nako, mukhang nagoyo ka ng tiyahin mong yan. 1,000,000 ang bili namin sa'yo. Sabi naman ni Rodolfo. Pero bakit po ang laki ng bili niyo sa akin kay tita? Parang ang laki po ng 1,000,000 para sa 1 taon na paninilbihan ko sa inyo. Sabi ni Micaela. Nagtingin na naman sina Rodolfo at Megan. Anong 1 taon ang sinasabi mo? Pagtataka ni Megan.
po? Hindi po ba 1 taon yun? Yun po kasi ang sabi ni tita ko sa akin. 1 taon daw po ako maninilbihan sa inyo kapalit ng ₱250,000. Bale, after ng 1 taon, makakalaya na raw po ako. Paliwanag ni Micaela. Natawa si Megan. Iha, ilang taon ka na ba? 22 years old na po ako, ma'am. Ganito ang gawin mo. Umakyat ka sa kwarto mo at tawagan mo ulit ang tita mo para sa kanya mismo manggaling ang lahat. Sabi ni Megan. Ano pong lahat, ma'am? Mabuti pa tawagan mo na lang siya ngayon at kung may mga katanungan ka afterwards, kumato ka lang sa kwarto namin at sasagutin namin ang lahat ng tanong mo. Okay ba? Sabi ni Megan at pinalupa ng mahina ang balikat ni Micaela saka sila bumalik sa kanilang kwarto na nasa unang palapag din ng mansyon. Si Micaela ay litong-lito sa mga nangyayari. Kaagad siyang nagtungo sa pangatlong palapag ng kanyang kwarto at sinunod ang inuutos ni Megan. Tinawagan nga niya ang kanyang tita at wala pang 2 minuto ay sinagot siya nito. Hello Micaela, kumusta? Sagot ng tita sa kabilang linya. Hello tita, okay naman po ako, mabait naman po ang lahat sa akin. Tugon ni Micaela. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Oh, napatawag ka nga pala. Tita, gusto ko pong tapatin niyo ako. Ilang taon po akong mananatili dito sa mansyon. Hindi ka agad sumagot ang tita. Tila ba naglalaan muna ito ng ilang sandali bago siya nito sagutin. Tita? Sabi ni Micaela dahil sa pananahimik ng tita sa kabilang linya. Oras na rin siguro para malaman mo ang totoo, Micaela. Ang totoo niyan ay habang buhay ka nang maninilbihan dyan sa mag-asawang yan. Hindi totoo ang mga sinabi ko na 1 taon ka lang dyan. Hindi rin totoo na binenta kita sa halagang ₱250,000 lang. Ang totoo, binenta kita sa halagang ₱1,000,000. Napatakip sa bibig si Micaela sa kanyang narinig dahil hindi niya sukat akalain na magagawa ito ng tita sa kanya. Tita naman! Paano niyo ito nagagawa sa akin? Napakawalang puso niyo naman! Isa ba akong bagay o pag-aari niyo para basta-basta na lang ibenta? Paghihimutok ni Micaela. Aba, kailangan namin ng pera ng mga pinsan mo. Wala akong pakialam kung walang puso ang tawag mo sa akin. Basta maibili lang namin ng mga pinsan mo ang kailangan namin. Kung ako sa'yo, manilbihan ka na lamang sa mga tao dyan. Tutal, sila naman ang magpapakain sa'yo at may ligtas ka ring tirahan. Wala ka ng ibang hihilingin pa dyan. Tita naman, napakasama po ninyo. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyong to sa akin. Lalayas ako rito sa mansyon at kukunin nila ang binayad nila sa'yo. Ibalik mo na lang ang pera sa kanila para matapos na to. Sabi ni Micaela. Huwag kang lalayas dyan, Micaela. Siguradong mahanap ka rin nila kahit saang sulok ka pa ng Pilipinas magtago. Huwag kang matigas ang ulo mo at sumunod ka na lang sa ipinag-uutos nila. Galit na sabi ni Rosemary. At matapos noon ay ibinabana ng tita ang linya nito. Sinubukan pa itong tawagan ulit ni Micaela, ngunit cannot be reached na ang linya nito. Binlock na kasi siya nito. Napaiyak na lamang si Micaela. Matapos ilabas ang sama ng loob ay muli na siyang bumaba at ginawa ang kanyang trabaho. Pinaplano kasi niyang tumakas nang walang nakakaalam. Nangangamba siya na kapag nalaman ng mga amo ang tangka niyang pagtakas ay gawan siya ng masama ng mga ito at ikulong sa mansyon. 1,000,000 ang ginastos ng mga amo para lamang mabili siya. Siguradong hindi papayag ang mga ito na basta na lamang siyang patakasin. Nang maghapunan na ang mag-asawa ay kinausap siya ng mga amo. Inaya siyang kumain kasama ang mga ito. Ano Micaela, nakausap mo na ba ang tiyahin mo? Tanong ni Megan. Opo madam, nakausap ko na po si tita. Discomfort na sabi ni Micaela at hindi makatingin sa mga mata ng mga amo. Mabuti kung ganun. Ano naman ang reaksyon mo matapos mong malaman ng totoo? Sabi ni Rodolfo. Ayos lang po. Mahal ko po kasi ang tita ko at ayoko pong magalit sila sa akin. Ang importante po sa akin ay may makain ako at may matutulugan. Malaking bagay na po sa akin yon. Kaya maraming salamat po. Pagsisinungaling ni Micaela. Walang anuman. Basta, huwag kang aalis dito sa mansyon dahil hindi kami natutuwa sa mga taong walang galang. Sabi ni Rodolfo. Totoo yun, Micaela.
Kaya we advise na huwag mo nang tangkaing tumakas dito dahil siguradong hindi mo magugustuhan ang gagawin namin. Nakangiting sabi ni Megan na may pananakot. Naalarma si Micaela sa tila pagbabantang ito ni Megan, ngunit pilit na lamang siyang ngumiti upang hindi magpahalata. Kinuha muna niya ang tiwala ng kanyang mga amo saka siya nagtangkang tumakas. Sa kalagitnaan ng gabi ay umalis siya ng bahay nang walang nakakaalam. Bumalik siya sa bahay ng tiyahin niya sa Cavite at doon hinarap ang tita. Nagkainitan sila roon hanggang sa sinabi ng tita na manatili muna siya sa bahay dahil baka raw may mangyaring masama sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit nakakutob si Micaela. Alam niyang hindi papayag ang tita na basta na lang siyang umalis dahil alam nitong kapag tumakas siya ay babawiin ni na Megan at Rodolfo ang 1 milyon sa tita. Kaya naman ang gabing yun ay muling lumayas ng bahay si Micaela at kumaripas ng takbo patungo sa kung saan man siya dali ng kanyang mga paa. Wala pang 10 minuto ay nakatanggap siya ng tawag mula sa tita niya. Sinagot niya ito. "Hello?" Pagsagot ni Micaela. "Hello, Micaela! Nasaan ka na? Bakit wala ka na sa kwarto mo?" "Umalis na ako, tita, at huwag niyo na akong hanapin. Alam kong idudulog niyo pa rin ako sa mag-asawang yon para hindi nila bawiin sa inyong pera. Niloko niyo na ako at hindi ako papayag na lokohin niyo ako ulit." Matapang na sabi ni Micaela. "Micaela, ano ka ba? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi ko yung gagawin. Napakasama naman ang tingin mo sa akin. Talagang masama ang tingin ko sa inyo, tita. Dahil pinatunayan mo sa akin na masama ka talagang tao." "Micaela, makinig ka sa akin. Bumalik ka rito sa bahay dahil wala akong gagawing masama sa'yo." Pagmamakaawa ng tita. "Iba na lang ang ibenta nyo, tita. Kung gusto nyo, ikaw na lang magbenta sa sarili mo sa mag-asawang yon. Huwag mo akong idamay sa mga problema nyo sa buhay. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa nyong to sa akin." Nagsimulang umiyak si Rosemary upang manlimos ng simpatsya. "Micaela, makinig ka. Bumalik ka na sa mag-asawang yun at magsilbi ka sa kanila nang walang pagrereklamo. Pakiusap, Micaela. Maawa ka naman sa akin. Kapag tumakas ka sa kanila, siguradong ipapapatay nila ako. Hindi ko na kayang ibalik sa kanilang 1 milyon. Pagmamakaawa ng tita. "Hindi ko na problema yan, tita. Gumawa kayo ng paraan para maibalik niyo ang pera sa kanila. Kayo ang nagsimula kaya kayo rin ang tumapos." Matapang pa rin na sabi ni Micaela. "Please, Micaela, maawa ka naman sa akin." Pagmamakaawa pa ulit ng tiyahin, ngunit pinatay na ni Micaela ang kanyang cellphone at binlock ang tiyahin. Pati na rin ang lahat ng tao sa kanilang bahay, maging ang kanilang ibang mga kamag-anak. Alam niyang gagawa ng kasinungalingan si Rosemary sa mga kamag-anak nito upang palabasin na meron siyang ginawang masamang bagay. Samantala, nagpalaboy-laboy lamang si Micaela ng mga sumunod na araw. May mga kaibigan naman siya at dating kaklase na maaari niyang tuluyan, pero hindi niya na ito ginawa sapagkat alam niyang pupuntahan siya roon ng kanyang tiyahin. Mas safe kung pupunta siya sa lugar na walang makakakilala sa kanya. Natutulog siya sa mga tagong lugar kahit na delikado. Marami pang mga lalaki ang nagpakita ng interes sa kanya, ngunit nilalayuan niya ang mga ito. Sa puntong ito ay hindi na niya alam kung ano ang mangyayari sa buhay niya. Minsan, napapatanong pa siya. Mas maganda bang malaya siya ngunit nasa bingit ng kapahamakan? O mas maganda bang hindi siya malaya ngunit nasa ligtas siyang kaayusan? Ngunit sabi nga nila, the best people in life are free. Kaya kahit na ganito man ang kanyang buhay ngayon ay pinili pa rin niyang makontento. At least, hawak niya ang buhay niya at hindi sunod-sunuran sa kung sino. Samantala, dumating ang araw na hindi ikinagulat ni Micaela at ito ang araw na pagbibintang sa kanya ng tita na magnanakaw. May nakita siyang nakapaskil na wanted poster sa isang pader kung saan nakaprint doon ang kanyang larawan at pangalan at sinasabing wanted siya sa kasong pagnanakaw. Doon ay nakalagay din ang pabuyang 50,000 pesos sa taong makakapagturo kung nasaan ang kinalalagyan niya. Kaya naman isang araw ay nagsuot na siya ng face mask sa lahat ng lugar na mapupuntahan niya. Kahit nasusuffocate na siya habang suot ang mask, ay pinipilit pa rin niya ang sarili na suotin pa rin ito.
palagi rin siyang nakasuot ng hood upang itago ang kanyang ulo. Ngunit anumang pagtatago ang gawin ni Micaela ay hindi maiwasang may makakilala sa kanya. Isang araw ay nilapitan siya ng dalawang lalaki. Psst, miss, tanggalin mo nga yung mask mo at saka yung suot mong hood. Utos ng lalaking kalbo. Bakit mo ako inuutusan na tanggalin ang mask at hood ko? Pagtataka ni Micaela at hindi makatingin sa mata ng dalawa. Kinutuban siya. Basta sundin mo na lang. Sabi ng lalaking balbas sarado. No, ayoko nga. Tanggalin mo na sabi. Ikaw tong babaeng to, hindi ba? Aminin mo na. Sabi ng kalbo at ipinakita sa kanya ang wanted poster niya. Nanlaki ang mga mata ni Micaela sa gulat at para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa buong mukha niya. Ninerbyo siya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ikaw to, tama ba? Pag-uulit ng balbas sarado. Hindi ako yan! Pagtanggi ni Micaela at tumayo mula sa lugar na kinauupuan niya matapos ay naglakad siya palayo upang pasimpleng tumakas. Ngunit hinawakan ng kalbo ang hood niya at hinubad ito sa ulo niya. Matapos ay tinanggal din ng balbas sarado ang mask niya dahilan upang tumambad ang itsura niya sa dalawa. Sinasabi ko na nga ba ikaw tong babaeng to. Magnanakaw ka! Sabi ng kalbo na nakangiti. Hindi ako magnanakaw! Pinagbibintangan lang nila ako magnanakaw! Sigaw ni Micaela. Ah, talaga ba? Huwag ka rito magpaliwanag. Sa presinto ka magpaliwanag. Sabi ng balbas sarado. Pare, hawakan mo yung isang kamay niya. Siguradong easy 50k to. Nakangiting sabi ng kalbo. Huwag niyo sabi akong hawakan eh! Wala kayong karapatang hulihin ako dahil hindi kayo mga pulis! Subukan niyo akong hawakan. Sisigaw ako rito! Pananakot ni Micaela na natataranta na. Sisigaw? Gusto mo bang sigawan? Sabi ng kalbo at bigla siyang sumigaw. Magnanakaw! Magnanakaw! May magnanakaw dito! Sigaw ng kalbo sabay turo kay Micaela. Hiyang-hiya si Micaela at kaagad nitong sinuot ulit ang kanyang face mask at ang kanyang hood bago naglakad papalayo. At saan ka pupunta? Tanong ng balbas sarado sabay sinundan siya. At dito na nakatakbo si Micaela dahil sa takot na baka kalad ka rin siya ng dalawang lalaki patungo sa police station. Hindi siya natatakot na makulong dahil wala namang ebidensya na nagnakaw siya at confident siyang hindi siya makukulong. Ang ikinakatakot niya ay ang mahanap siya ng tiyahin at ibalik sa mag-asawang bumili sa kanya. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Micaela dahil naabutan na siya ng dalawang lalaki. Harangan yung babaeng yan! Magnanakaw ang babaeng yan! Sigaw ng kalbo. Sa pagtakbo ni Micaela ay tumawid siya sa kabilang kalsada at doon ay halos masagasaan siya ng isang kotse. Sa sobrang shock ni Micaela ay bumagsak siya sa sahig. Kamuntikan na niyang makita ang nakakasilaw na ilaw ng paraiso. Yun pala ay ilaw lang ng kotse ang natanaw niya. Dahil doon ay naabutan siya ng dalawang lalaki. Hinawakan siya ng kalbo sa braso. Bitawan niyo ako! Pagmamakaawa ni Micaela. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka na matigas! Sumama ka na lang sa amin! Sabi ng balbas sarado. Tumingin si Micaela nang may pagmamakaawa sa driver ng sasakyan na halos makasagasa sa kanya. Kuya, tulungan niyo ako please! Sabi ni Micaela sa driver habang umiiyak at kinaladkad na siya ng dalawang lalaki papalayo. Ngunit sa kanyang pagsuko ay namalayan na lamang niyang may tumutulong na pala sa kanya. Ang driver kasi ng kotse ay sinuntok ang kalbo dahilan upang mabitawan siya nito. At matapos ay sinuntok din ng driver ng kotse ang balbas sarado. Matapos ay hinawakan ng driver ng kotse ang kamay niya at pinapasok siya sa loob ng kotse nito. Saka nito pinatakbo ng matuli ng kotse. Ang dalawang lalaki naman ay sinubukan pa silang habulin ngunit bigo ang mga ito. Nang makalayo sila ay doon na nakahinga ng maluwag si Micaela. Sir, salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Sabi ni Micaela at dito na nagkaroon ng maayos na view si Micaela sa lalaki. Namangha siya sa kakisigan ng lalaking ito. Walang anuman. Bakit ka ba kinakaladkad ng dalawang lalaking yun? Tanong ng lalaki
Dito ipinaliwanag ni Micaela ang buong katotohanan. Hindi na siya nagsinungaling pa. Gusto kasi nila akong ibalik sa mag-asawang pinagbentahan nila sa akin. Pagsisinungaling ni Micaela. What do you mean pinagbentahan nila sa'yo? Gulat na tanong ng lalaki. Ibinenta kasi ako ng tita ko sa isang mag-asawang mayaman sa halagang 1 milyon. Tumakas ako sa kanila kaya pinapahanap nila ako. Ganun ba? Salbahe naman pala mga yun. Saan ka naman ngayon titira? Tanong ng lalaki. Ilang araw na akong palaboy-laboy sa kalsada at walang matutuluyan. May mga kilala naman akong pwede kong pansamantalang tirhan. Ang kaso, nag-aalala ako na baka puntahan ako ron ng tiyahin ko. Then let's go to my apartment din. Doon ka muna tumira habang wala ka pang matitirhan. Sa isang katulad mong babae, hindi ka dapat magpalaboy-laboy sa kalsada, lalo pat delikado na sa panahon ngayon. Sabi ng lalaki. Hindi na. Ano ka ba? Ayos lang ako. Pero sobrang maraming salamat sa tulong mo. Sobrang na-appreciate kong lahat ng yon. Nahihiyang sabi ni Micaela. Kita sa mga mata niya ang utang na loob niya para sa binata. Sige na, sumama ka na. You're safe with me. Kasama ko sa apartment ko ang 2 kong makukulit na pamangkin at 2 naming alagang aso. We can babysit them and help you. Bibigyan mo ako ng trabaho? Gulat na paniniguro ni Micaela. Oo, actually, kailangan ko rin kasi ng babysitter. Although hindi naman talaga sila baby, I feel like kailangan may magbabantay sa kanila sa tuwing wala ako sa bahay. Ilang taon na ba sila? 11 and 5. Pinag-isipan ni Micaela kung tatanggapin niya ang alok ng lalaki. Anya, kahit saan naman siya magpunta ay delikado ang kalagayan niya. Kaya naisip niyang hindi na rin masama na mag-take ng risk na sumama sa lalaki. Ano, papayag ka ba? Nasa iyo naman kung tatanggapin mo ang inaalok ko. At the end of the day, hindi naman kita masisisi dahil isa lang naman akong stranger sa'yo. Sabi ng lalaki. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Kasi feeling ko kahit saan naman ako magpunta, may mga matang nakamasid sa akin. Feeling ko kasi hindi ako tatanda ng tita ko para lang mahanap ako. Kaya mas mabuti na rin siguro na may lugar akong pwedeng pagtaguan. Paliwanag ni Micaela. Okay, sige. Let's talk about the deal once we get home. Salamat ulit ah. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Micaela. Ako si Caleb. How about you? Ako naman si Micaela. Ngumiti si Caleb. Nice to meet you, Micaela. I hope you can be a good babysitter to my pamangkin. I will do my best, Sir Caleb. Kahit Caleb na lang. Hindi maiwasang mahumaling ni Micaela sa kakisigan ni Caleb at sa napakabait nitong ugali. Para itong karakter sa mga napapanood niyang pelikula sa TV. Nahuhumaling man sa binata ay isinantabi niya ito sa kanyang isipan dahil hindi yun ang dapat iniisip niya ngayon. Kalahating oras ang lumipas ay saka siya dumating sa apartment ni Caleb. Kaagad na sinalubong si Caleb ng kanyang mga pamangkin at 2 pusa na walang tigil sa pag-iingay. Tito, sino po yan? Tanong ng nakakatandang lalaki na 11 years old na si Kevin. Siya si Micaela. Siya yung magbabantay sa inyo sa tuwing wala ako rito sa apartment. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo na naghahanap ako ng babysitter? Sabi ni Caleb. Nasabi niyo nga po sa amin dati. Sabi ni Kevin. Micaela, siya yung 11 years old na si Kevin. Tapos ito naman yung nakakabata niyang kapatid na 5 years old, si Selena. Kevin, Selena, batiin niyo si ate Micaela niyo. Hello po. Good morning po, ate Micaela. Sabay na pagbati ng dalawa. Hello din. Good morning din sa inyong dalawa. Gagawin ko ang best ko para maging mabuting babysitter. Basta magpakabait din kayo ah. Nakangiting sabi ni Micaela. Opo ate. Sabi ni Selena. Matapos ay tinuro na ni Caleb ang magiging kwarto ni Micaela. 3 kasi ang kwarto sa apartment na yon. Ang 2 ay para kay Caleb at sa kanyang mga pamangkin at ang isa naman ay bakante. Ang isa ay sa magiging kwarto ni Micaela. Alam ni Micaela ang itsura pa lang ng apartment na nagkakahalaga ito ng umaabot 50 million pesos. Dito lang niya napagtanto kung gaano pala kayaman ang lalaking may busilak na pusong tumulong sa kanya. Nagpahinga naman si Micaela sa kanyang kwarto
at doon ay napabuntong hininga at ngumiti. Nagdasal siya at nagpasalamat din siya sa Panginoon dahil matapos ang halos 1 linggo niyang pakikipagsapalaran sa labas ay may ligtas na siyang matutuluyan sa ngayon. Bandang 7:00 ng gabi ay kumatok na sa kwarto niya si Caleb at niyaya siyang kumain. Pinagsaluhan nila ang in-order nilang pagkain mula sa isang malapit na restaurant. "Nag-order ka ng pagkain, Caleb?" tanong ni Micaela. Oo, nag-order kami. We always do that kasi hindi naman ako masarap magluto. Sabi ni Caleb. "Ganun ba? If okay lang sa'yo, pwede rin ako maging kasambahay mo. Masasabi kong magaling naman ako sa mga gawaing bahay, especially sa pagluluto. Mapagkakatiwalaan mo ako ron." Really? That's fine. Pwede ka na bang mag-start bukas? Yes, Caleb. Nakangiting sabi ni Micaela. Ngumiti rin naman si Caleb dahilan upang tila may kumurot sa puso ni Micaela. About pala sa sahod mo. Ayos na ba sa yung 14K a month? Libre naman ang lahat dito. Sabi ni Caleb. Oo, Caleb. Malaking bagay na sa akin yung 14K a month. Maraming salamat. Bale, ayun na nga. Ang gagawin mo lang dito ay maglinis, maglaban ng mga damit ng bata, magluto ng pagkain. Yun lang naman. Hindi mo naman kailangang ihatid sundo ang mga bata sa school dahil I do that for them. Sige, Caleb. Maraming salamat ah. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na nangyari sa akin sa kalsada. Walang anuman. Walang problema. I'm always happy to help. Nagsunod-sunod ang mga araw at naging okay naman ang pananatili ni Micaela sa apartment ni Caleb. Mabait ang lahat sa kanya at hindi naman pasaway ang 2 bata. Sa paglipas ng panahon pa ay lalo siyang napapalapit sa 2 bata. At kasabay naman ito ay lalong napapamangha si Micaela sa personalidad ni Caleb na sobrang bait at gentleman. Noong isang araw pa nga ay inaabot niya ang asukal na nakapwesto sa cabinet. Maya-maya ay nasa likod na niya si Caleb at inaabot ni Caleb ang asukal para sa kanya. Ramdam pa niyang init ng katawan nito sa sandaling magkalapit ang likod niya sa katawan ni Caleb. Nang iabot sa kanya ni Caleb ang asukal ay nakangiti ito dahilan upang lalong matunaw ang kanyang puso. Salamat, Caleb. No worries. Sabi naman ni Caleb at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Dumating ang araw ng sahod ni Micaela. O eto Micaela, unang sahod mo. Sabi ni Caleb habang iniaabot sa kanya ang sobre na may lamang pera. Thank you, Caleb. Malaki ang may tutulong nito sa akin. Kung gusto mo, bawasan mo na lang to ng 2,000 para sa mga gastusin ko rito sa bahay. Alam kong marami rin ako nakokonsume dito sa bahay na kagaya ng tubig at kuryente. At yung pagkain na din. Sabi ni Micaela. Ano ka ba? All of those are perks sa pagtatrabaho mo rito. Kung gusto mo, padala mo na rin yung mga magulang mo ng pera o yung mga kapatid mo. Ang totoo niyan, patay na ang mga magulang ko, Caleb. At wala na rin akong kapatid. Ganun ba? Kung ganun, mag-isa ka na lang pala talaga. Sorry to hear that, by the way. Hindi, ayos lang. Ano ka ba? Pero thank you. It must be hard to live alone. Wala kang katuwang sa buhay. Ang nag-iisang kapamilya mo na pwede mong matakbuhan sa oras ng kalungkutan ay sila pa pala tong traitor sa'yo. I understand kung never mong papatawarin ng tita mo. I would do the same. Talagang hindi ko siya mapapatawad. Hindi lang niya ako ibinenta, kundi inakusahan pa niya ako magnanakaw. Napakasama niya. Hindi ko inakalang magagawa niya to sa akin para lang sa pera. Sabi ni Micaela na habang bumabalik sa isipan niya ang mga sakit na idinulot sa kanya ng tiyahin. Ang mabuti pa, let's go to court and file a case against them para naman hindi ka habang buhay nagtatago. Wala ka masamang ginawa kaya hindi mo kailangang magtago. Sabi ni Caleb. Huwag na, masyadong hassle kung gagawin mo yon. At saka gagastos ka pa ng malaki. Ayoko namang makaabala pa sa'yo. Tingnan mo, 1 o 2 taon o 3 taon, sigurado makakalimutan na nila ako. Ganun ba? Ikaw ang bahala kung ganun. Ngumiti si Micaela. Thank you ulit ah. Magmula na makilala kita, gumaan ang buhay ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtatrabaho sa'yo rito. Eventually, alam kong kailangan kong umalis dito one day. Di mo dapat iniisip ang future. Just live in the present happily.
Payo ni Caleb. Gagawin ko yan. By the way, nasa na nga pala ang parents ni na Selena at Kevin? Parents nila? They passed away due to car accident. Nagulat at nalungkot naman si Micaela sa narinig. Sorry to hear that, Caleb. Siguradong mabigat sa loob yun para mapag-usapan. They died 3 years ago. Kahit naman papaano, nakamove on na ako. I'm just happy wherever they are. Magmula nung nawala sila, ako nang tumayong parents sa mga pamangkin ko. Sobrang behave nga nila kaya hindi masyadong sumasakit ang ulo ko. Sabi ni Micaela. At matapos nagkaroon ng sandaling katahimikan hanggang sa tinanong na ni Micaela ang bagay na matagal na niyang gustong itanong kay Caleb noon pa man. Caleb, pwede ba akong magtanong? Pero huwag mo sana tong mami-misunderstood Naiilang nasabi ni Micaela. Sure, ano yun? Tanong ni Caleb. Ilang taon ka na? 30 years old na ako. Nagulat si Micaela dahil ang akala niya ay nasa 25 pa lamang si Caleb. Ang bata mo palang tingnan. Ganun talaga ang mga tao ngayon. Mas bata nang tingnan sa edad nila. Yun lang ba ang tanong mo? Hindi pa. May girlfriend ka na ba? Lakas loob na tanong ni Micaela. Wala akong girlfriend now, pero may nililigawan akong babae ngayon. Ang kaso hindi pa niya ako sinasagot. Nalungkot at nasaktan si Micaela sa sagot na yon ni Caleb. Gayunpaman ay hindi niya ipinakita na nasasaktan siya. Ayaw kasi niyang isipin ni Caleb na may gusto siya rito dahil ayaw niyang maging awkward ang relasyon nilang dalawa. Ganun ba? Ilang buwan mo na siyang nililigawan? Almost 3 years na. Seryoso? 3 years na? Bakit sobrang tagal? Ang sabi niya, hindi pa raw siya ready sa commitment Ganun ba? Pero gusto mo talaga siya? Tanong ni Micaela. Oo, handa akong maghintay ng matagal hanggang sa maging ready siya. Pilit na nilawakan ni Micaela ang kanyang ngiti sa mga labi. Actually, in-invite ko siyang pumunta rito bukas. Ipapakilala kita sa kanya. Sabi ni Caleb. Ano ka ba? Huwag na! Baka magselos pa yun kapag nalaman niyang may kasama kang babae rito sa apartment mo. Hindi magsiselos yun. Noon pa man sinasabi ko naman talaga sa kanya na naghahanap ako ng babysitter ng mga bata. At saka, magandang opportunity na rin to para mapaselos ko siya. Malay mo naman, kapag nalaman niyang may kasama akong babae rito sa apartment, hindi niya napatagalin pa at sagutin niya na ako kaagad. Sabi ni Caleb. Kung sa bagay, magandang pagkakataon nga naman yun para mapaselos mo siya. Ayos lang sa akin na gamitin mo ako para magselos siya. Thank you, Micaela. Nakangiting sabi ni Caleb. Kinabukasan dumating na ang babaeng nililigawan ni Caleb na si Stephanie. Blondie ang buhok nito at pitit ang pangangatawan na kagaya kay Kim Chu. Chinita rin ang mga mata niya at sobrang puti ng kutis ng balat nito. Para itong isang modelo sa sobrang ganda. Nagbeso sina Caleb at Stephanie sa isa't isa. Si Micaela, nasa tabi habang nagsiselos. Imbis na si Stephanie ang kailangan niyang pagselosin ay hindi niya maiwasang siya ang magselos. Hindi niya akalain na makakaramdam siya ng ganitong grabing selos kapag nakita niyang ganito ka-sweet sa isa't isa sina Caleb at ang nililigawan nito. Nagsiselos man ay hindi siya nagpahalata. At the end of the day, sino nga naman kasi siya para magselos? Nagtugma ang tingin ni Micaela at Stephanie. Hindi man niya nababasa ang nasa isip ng babae ay nababasa niya sa mukha nito ang pagkailang na makita siya. Pagkailang na may kasamang selos. Sino siya, Caleb? Tanong ni Stephanie. Siya si Micaela. Siya yung babysitter ng mga pamangkin ko. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Tugon ni Caleb. Ganun ba? Naiilang na sabi ni Stephanie. Hello, ako si Micaela. Nice to meet you po, ma'am. Sabi ni Micaela. Kahit Steffi na lang. Pilit ang ngiting sabi ni Stephanie kahit nagsiselos na siya ay ayaw naman niyang magtunog bastos at masama ang ugali. Sige Steffi. Anyway Micaela, ipapakilala ko lang si Steffi sa mga pamangkin kong nasa kwarto Ayos lang ba if ipagtimpla mo kami ng juice at cake? Sabi ni Caleb. Pilit nang ngumiti si Micaela. Nasasaktan siya.
Ayos lang, walang problema. Thank you. Sabi ni Caleb. Pumasok na sina Caleb at Steffi sa bedroom ni Caleb at ng mga pamangkin. Caleb, I didn't know na masyado palang bata ang babysitter mo. I thought nanay na ang babysitter ng mga pamangkin mo. Sabi ni Stephanie. Why? May problema ba doon? Wala naman. Sabi Stephanie pero nababasa ni Caleb sa ekspresyon ng dalaga na hindi ito komportable na may kasama siyang babae sa apartment na ganun kabata. Gayunpaman ay hinayaan na lamang niya ito sapagkat yun naman talaga ang gusto niyang mangyari. Samantala ay ipinakita na nga ni Caleb si Stephanie sa kanyang mga pamangkin at ganun din ang mga pamangkin kay Stephanie. Nagkwentuhan sila roon at kinamusta ni Stephanie sina Kevin at Selena na parang kanyang nakababatang mga kapatid. Kumatok sa pinto si Micaela at pinuksan naman ito ni Caleb. Dala ni Micaela ang tray kung saan nakahanda ang juices at cakes para sa 4 katao. Caleb, heto ang pagkain niyo. Sabi ni Micaela na naiilang. Thank you, Micaela. Sabi naman ni Caleb at kinuha sa mga kamay ni Micaela ang tray. Si Stephanie naman ay napansin ang awkwardness sa mga mata ni Micaela nang iabot nito kay Caleb ang tray. In fact nga ay hindi makatingin si Micaela kay Caleb sa mga mata. Kaagad na nabatid ni Stephanie ang gestures na yon ni Micaela. Sige, dito lang muna ako sa labas. Sabi ni Micaela at bumalik na nga siya sa kusina. Pinagsaluhan naman ni na Caleb, Stephanie, Kevin at Selena ang kanilang merienda. Caleb, ilang taon na yung babysitter ng mga pamangkin mo? Tanong ni Stephanie. I really don't know. Parang hindi ko pa siya natatanong eh. Saan mo ba siya kinuha? Tanong ni Stephanie. Actually, it's a little bit complicated. Paano complicated? Dito na naikwento ni Caleb kung paano niya nakilala si Micaela. Anya'y hindi naman siguro masamang malaman ito ni Stephanie lalo pat may tiwala naman siya sa dalaga. Are you sure na hindi talaga siya nagnakaw? Sabi ni Stephanie matapos marinig ang kwento ni Caleb. Hindi ako naniniwalang magnanakaw siya. Paano ka naman nakakasigurado? What if kaya siya wanted kasi magnanakaw talaga siya? Hindi po magnanakaw si Ate Micaela. Sobrang bait po niya. Sabi ni Kevin. Dito na na-realize ni Stephanie na hindi pala nito dapat pinag-uusapan sa harap ng mga bata. Nginitian na lamang ni Stephanie si Kevin upang pakalmahin ito dahil nabatid niyang napamahal na ang 2 bata kay Micaela at ayaw ng mga ito na pinag-uusapan ng masama ang dalaga. Siyempre naman, hindi siya magnanakaw. Pagsang-ayon na lamang ni Stephanie ngunit may pagdududa pa rin siya kay Micaela. 2 oras nagtagal si Stephanie sa apartment ni Caleb. Matapos ang 2 oras ay umalis na rin siya at sumakay sa kanyang kotse upang umuwi na. Nang mag-alas 9 na ng gabi ay kinausap ni Micaela si Caleb sa kusina. Kumusta naman ang pagbisita ng nililigawan mo? Tanong ni Micaela. I think okay naman. Matipid na sagot ni Caleb at bumabagabag kay Caleb ang tanong ni Stephanie na paano kung totoo talagang magnanakaw si Micaela. Mukha naman ba siyang nagselos? Tanong ulit ni Micaela. Nag-isip si Caleb. Hindi ako sure. Mahirap sabihin kung oo. I see. Sana magselos na siya kaagad. Kapag nagselos siya, siguradong wala na siyang oras na sasayangin at siguradong sasagutin ka na kaagad. Sabi ni Micaela. Mumiti naman si Caleb. Sana nga. Thank you. Isang araw, galing sa mall si Stephanie at namili ng mga bagong damit. Bumalik siya sa parking area kung saan nakapark ang kanyang kotse. Sa harapang bahagi ng kotse ay may iniwang papel na kaagad niyang tiningnan. Isa itong wanted poster ng isang babae. Nung una ay napansin pa siya kung sino ang babae, ngunit kaagad ding rumehistro sa memorya niya kung sino ang babae. Siya ang babysitter ni Caleb na si Micaela. May numerong nakalagay sa wanted poster kaya sinave niya ito sa kanyang contact. Matapos ay pumasok na siya sa kanyang kotse. Hindi muna niya pinaandar ang kanyang sasakyan. Sa halip ay tinawagan niya ang numerong nakalagay sa wanted poster. Maya-maya ay may sumagot na sa kanya ng tawag. Hello? Sabi sa kabilang linya. Hello? Ito po ba yung naghahanap kay Micaela? Tanong ni Stephanie. Oo, ako nga. Ako ang tiyahin ni Micaela.
Bakit? Alam mo ba kung nasaan ang pamangkin ko? Sabi ni Rosemary. Pamangkin niyo po siya? Paniniguro ni Stephanie na bahagyang hindi makapaniwala. Oo, pamangkin niya ako. Kilala mo ang pamangkin ko? Nasaan na siya? Nakita ko lang po kasi tong wanted poster ni Micaela at alam ko po kung nasaan siya. Diyos ko, mabuti naman kung ganon. Matagal ko nang hinahanap ang babaeng yan. Nasaan na siya? Nagnakaw po ba talaga siya sa inyo, Ginang? Tiyahin niya po kayo, di po ba? Tanong ni Stephanie. Oo, pinagnakawan niya ako ng 1,000,000. Walang hiya siya. At oo, tiyahin niya ako. Kaya nga hindi ako makapaniwala na magagawa niya to sa akin. Pagsisinungaling ni Rosemary. Ganun po ba? Oo, kaya maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang bruhang yon? Huwag ka mag-alala. Kagaya sa nakikita mo dyan sa wanted poster na yan, bibigyan kita ng 50,000 na pabuya. Alam ko po kung nasan siya, pero busy pa po ako ngayon eh. I-text ko na lang po sa inyo kapag hindi na ako busy. Sabi ni Stephanie at ibinaba na ang kanyang linya. Hindi pa siya handang sabihin sa tiyahin ni Micaela ang kinaroroonan nito. Ayaw muna niyang magpadalos-dalos. Maraming beses pa siyang tinawagan ng tiyahin ni Micaela, ngunit hindi na muna niya ito sinagot. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Micaela ay nagpunta si Stephanie sa apartment ni Caleb. Wala rin doon sina Kevin at si Lina dahil nasa eskwelahan sila noon. Pinindot ni Stephanie ang doorbell at binuksan naman ito ni Micaela. Kumusta? Sabi ni Stephanie. Ngumiti naman ang pilit si Micaela. Hello, wala si Caleb dito at yung mga bata. Sabi ni Micaela. I know, hindi naman sila ang pinunta ko rito eh. Sabi ni Stephanie. Ganun ba? Ikaw ang pinunta ko rito. Gusto kita makausap. Sabi ni Stephanie. Labis namang napaisip si Micaela kung bakit siya gustong kausapin ni Stephanie. Nilawakan na lamang niya ang kanyang pagbubukas sa pinto upang papasukin si Stephanie. Pumasok naman si Stephanie at saka sinara ni Micaela ang pinto. Saka sila nagtungo sa kusina. Teka, kuha lang ako ng tubig. Sabi ni Micaela at aalis na sana. No, it's okay. I'll be quick lang naman. Sabi ni Stephanie kaya napaupo na lang sa sofa si Micaela. Kinuha ni Stephanie ang wanted poster sa loob ng kanyang shoulder bag at marahan itong ipinatong sa mesa. Nagulat naman si Micaela na makita ang kanyang wanted poster doon. Habang nasa mall ako kanina, may naglagay niyan sa kotse ko. May naghahanap sa'yo dahil nagnakaw ka raw ng 1,000,000. Pagkumpronta ni Stephanie, mas lalong nagulat si Micaela dahil kung saan-saan na napunta ang kasinungalingan laban sa kanya. Ano? 1,000,000? Hindi yun totoo. Wala yung katotohanan. Pagtanggi ni Micaela. Sinabi nga sa akin ni Caleb na wanted ka raw dahil sa kasong pagnanakaw eh. But he also said na hindi yun totoo at siniset up ka lang niya ng tiyahin mo dahil binibenta ka niya sa isang mayamang pamilya. But I really doubt na totoo yun. I'm not saying na totoong magnanakaw ka, but hindi ko magawang magtiwala sa'yo. Naiintindihan ko. Hindi mo kailangan maniwala sa akin. Tinawagan ko nga pala ang tita mo. Nagkausap kami at sinabi ko kung nasaan ka. Nagulat at natakot si Micaela. Sinabi mo kung nasaan ako? Hindi pa. Hindi ko pa sinasabi sa kanya eh. Salamat. Huwag mong sasabihin sa kanya kung nasaan ako dahil siguradong ibabalik niya ako sa mag-asawang yon. Kung hindi ka pala magnanakaw, magpunta ka sa police station at sabihin mo sa kanila nang wala kang ginagawang masama. It shouldn't be that hard to do that. Kung wala kang ninakaw, walang ebidensya laban sa'yo. And also, sabihin mo sa mga pulis na ibinenta ka sa mag-asawang mayaman na sinasabi mo. Yun lang ay kung nagsasabi ka ng totoo. Pero mahirap lang ako. Sila ang may pera. Siguradong babalik ta rin lang nila ako. Paliwanag ni Micaela. Nagsisinungaling ka, tama ba? Hindi totoo na ibinenta ka. Siguro, modus mo lang ito para magpaawa kay Caleb para tulungan ka niya. At pagkatapos, kapag nakuha mo ng tiwala niya, saka mo siya pagnanakawan. Kagaya ng ginawa mo mismo sa tiyahin mo. Hindi yan totoo! Hindi ako magnanakaw! Naiinsultong sabi ni Micaela habang matalimang tingin kay Stephanie. Pwes, kung hindi ka magnanakaw,
Wala kang kailangang ikatakot. Hindi mo kailangang magtago. Pumunta ka sa police station. Hindi alam ni Micaela kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili. Alam niyang sa point of view ni Stephanie ay may karapatan nitong pagdudahan siya. Micaela, ang gusto ko lang naman mangyari ay umalis ka rito sa apartment ni Caleb. Wala akong tiwala sa'yo. I'm sorry, pero si Caleb lang ang susundin ko. Siya ang nagpapasahod sa akin at sa tingin ko, wala ka namang karapatan para sabihan na kung umalis. May karapatan akong paalisin ka dahil kapag hindi mo yung ginawa, sasabihin ko sa tiyahin mo kung nasaan ka ngayon. Please, wag! Huwag mo kong ipagkaluno sa tiyahin ko. Nasa sayo yan, Micaela. Kaya mag-isip ka ng mabuti. At matapos ay umalis na rin si Stephanie. Naiwan sa apartment si Micaela habang hindi alam ang kanyang gagawin. 5:00 na ng hapon ay dumating na si Caleb kasama sina Kevin at si Lina na sinundo nito galing sa eskwela. Caleb, pwede ba kita makausap? Sabi ni Micaela. Sure, ano yun, Micaela? Bakit parang napakaseryoso ng bagay na gusto mong sabihin? Kasi nagpunta rito si Stephanie kanina. Kinausap niya ako. Ha? Kinausap ka niya? Anong sabi niya? Hindi siya naniniwala na ibinenta ako ng tiyahin ko sa isang mag-asawang pamilya. Sinabi niyang magnanakaw talaga ako kaya ako wanted ngayon. Pinagbibintangan din niya ako na may modus ako sa'yo. Really? I'm sorry if nagawa niya yun sa'yo. Nahihiyang sabi ni Caleb. Hindi lang yun. Inutusan din niya akong lumayas dahil baka raw pag nakawan ko kayo. Ang sabi ko sa kanya, aalis ako kung ikaw mismo ang magpapalaya sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi kita paalisin. You have nothing to worry about. Naging emosyonal na naman si Micaela dahil sa sobrang saya. Salamat, Caleb ah. Walang anuman. At pagsasabihan ko rin si Stephanie. Kahit wag na. Ayokong sumamari ng loob niya sa'yo. At saka valid naman ang point niya na baka nga pag nakawan kita. Hindi ko siya masisisi kung bakit pinag-iisipan niya ako na masama. Hindi yun valid. Hindi valid ang point na mag-aakusa ka ng isang tao ng masama. Sabi ni Caleb. Pagsasabihan mo talaga siya? I mean, paano kung magalit siya dahil sa gagawin mong yun? Hindi siya magagalit. Besides, alam niyang malalaman ko ginawa niya to. At alam kong nag-e-expect na rin siya sa gagawin ko sa'yo. In the end, malalaman din niyang hindi kita pinalayas kaya maganda na rin na pag-usapan namin ang tungkol sa'yo. Salamat ulit, Caleb, dahil handa kang ipagtanggol ako. Ngumiti lamang si Caleb. Dahil sa kabutihan nito ay lalong nahulog ang loob ni Micaela kay Caleb. Mas hindi niya maiwasang isipin na mahal na niya yata ito. Samantala, kinabukasan ay nakipag-date nga si Caleb kay Stephanie sa isang restaurant. Nung una ay random na bagay lang ang pinag-uusapan nila. Hanggang sa nagsimula si Caleb na buksan ang usapan tungkol kay Micaela. Nga pala Stephanie, yung tungkol sa ginawa mo kahapon. Micaela told me about it. Panimula ni Caleb. Sinabi pala niya. I'm not surprised though. Ani Stephanie. I was quite disappointed na ginawa mo yun, Stephanie. Concern lang naman ako sa'yo. Alam kong malambot ang puso mo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Pero hindi mo naman kilala ang babaeng yun para basta-basta na lang pagkatiwalaan, Caleb. Hindi ka dapat nagtitiwala na lang sa mga taong makakasalubong mo sa kalsada. Kahit ang pamangkin mo na lang ang isipin mo. Paano kung miyembro pala siya ng sindikato? Paano kung isang araw, dalhin niyo yung mga pamangkin mo sa isang lugar at kung saan at hingan ka ng ransom? Sabi ni Stephanie. Masyado ka lang maraming pelikulang napanood, Stephanie. I trust Micaela at alam kong hindi niya yung magagawa. She's been with us for 2 months. Kung totoo yung sinasabi mo, di sana matagal na niyang ginawa yun. But what if nagtsitsyempo pa siya? What if may iba pa siyang mga balak? Who knows? Ani Stephanie. I'm sorry, but I don't live my life with what ifs. Tugo naman ni Caleb. So, hindi mo siya paaalisin? I'm sorry, but no. Okay, fine. Let's stop dating then. Sabi ni Stephanie. Why? Anong kinalaman niya sa pagdi-date natin? Dahil mas pinipili mo siya kaysa sa akin. Hindi sa pinipili ko siya, Stephanie. Pero naaawa lang ako sa kanya dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Problema niya na yun. Hindi mo na problema yun, Caleb. I know. Pero konsensya ko kapag pinakawalan ko siya.
knowing na anumang oras ay maaari siyang mahanap ng tiyahin niya. And you really subscribe to that? Yes. Okay, sure. Let's stop dating then. Sabi ni Stephanie at umalis na nga siya. Naiwan si Caleb sa restaurant at hindi alam ang gagawin. Hahabulin ba niya si Stephanie at papayag na palayasin si Micaela o hahayaan na lamang niyang magtapos ang kanilang pagdidate? Sa huli ay hinayaan na lamang siya ni Stephanie na umalis. Wala siyang lakas ng loob na palayasin si Micaela sapagkat mas nangingibabaw sa puso niya ang awa niya para kay Micaela kaysa sa pagmamahal niya para kay Stephanie. Bukod doon kasi ay hindi na lamang awa ang nararamdaman sa kanya para kay Micaela dahil napapalapit na ito sa kanya para na niyang itong kaibigan. Si Stephanie naman, habang naglalakad papalayo sa restaurant ay gustong-gusto niyang awatin si Caleb at makiusap na bumalik at humingi ng pasensya sa kanya. Ngunit nakarating na siya sa kotse niya sa parking lot pero hindi pa rin siya nilalapitan ni Caleb. Ni tawag at text man lang ay wala. Nasaktan siya at napaiyak. Balak pa naman sana niyang sagutin sa panliligaw si Caleb sa oras na paalisin na nito si Micaela. Pero mukhang hindi na ito matutuloy sapagkat siya na mismo ang nagpatigil sa pagdidate nila. Naging biglaan din ang kanyang desisyon na ihinto ang dating nila ni Caleb dahil ang akala niya ay mas pipiliin siya nito kaysa kay Micaela. Pag-uwi ni Caleb sa apartment ay pinaghandaan siya kaagad ni Micaela ng kape at tinapay. Nagsalo sila sa kusina habang sina Kevin at si Lina naman ay nasa kwarto at nag-aaral. Kumusta? Nakausap mo na ba si Stephanie? Anong sabi niya? Tanong ni Micaela. Siya ba? Ayun, ayos naman. Wala naman siya masyadong sinabi. Sabi ni Caleb. Hindi ba naman siya nagalit? Hindi naman. Gusto nga sana niyang humingi ng tawad sa'yo dahil sa ginawa niya. Ang kaso, nahihiya na raw siya. Pagsisinungaling ni Caleb. No, it's fine. Naiintindihan ko naman kung saan siya nanggagaling. Feeling ko nga nakakasira ako ng relasyon ninyo. Ayoko namang ako pang maging dahilan para magkaroon ng lamat ang relasyon ninyo. Ano ka ba? Wala yun. Mabuti pa. Let's stop talking about her. Nga pala, adobong manok ang lutuin mo mamaya ha. Namiss kong kumain ng adobo. Ngumiti si Micaela. Sure. Sasarapan kong luto para sa'yo. Ilang araw ay naghintay si Stephanie ng tawag mula kay Caleb, ngunit namumuti na ang buhok niya sa kakahintay. Tila ba walang pakialam si Caleb sa kanya. Kaya naman siya na ang tumawag kay Caleb upang kumprontahin itong kung tunay bang nagtapos na ang kanilang ilang taong pagdidate. Nagkita sila sa isang restaurant. It's been 7 days already at hindi mo pa rin ako tinatawagan hanggang ngayon. Sabi ni Stephanie. I'm confused. Ang akala ko ayaw mo na sa akin. Sabi ni Caleb. So dahil lang sinabi kong ayaw ko na wala ka ng ibang gagawin? Ganun ba kababaw ang love mo para sa akin para basta-basta na lang yung i-give up? O baka naman ayaw mo na sa akin dahil may nabuo ka ng pagtingin para sa babaeng yon? Hindi nakasagot si Caleb. Ito'y dahil totoo ang sinabi ni Stephanie. Pilit niyang itinatago ang nararamdaman niya para kay Micaela at pinilit din niyang pigilan ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya kaya. Hanggang ngayon ay in denial pa rin siya sa kanyang nararamdaman para kay Micaela. Dahil sa pananahimik na ito ni Caleb ay nakatunog si Stephanie na totoo ang kanyang hinuha. Oh, bakit hindi ka makasagot? Don't tell me, may gusto ka talaga sa babaeng yun? I'm sorry Stephanie, but I cannot answer you. Why? Dahil ba may gusto ka na sa kanya? Pamimilit ni Stephanie na bahagyang galit na. Napabuntong hininga si Caleb. Okay, fine. Aamin na ako. It's a mistake na pinatira ko siya sa apartment. Kung alam ko lang na may mararamdaman ako para sa kanya, I should have not done that. Pero at the same time, hindi ko yung pinagsisisihan dahil alam kong kailangan niya ng tulong ko. There's a reason kung bakit nagkasalubong kami that time. God used me to help her. Kung hindi ko siya tinulungan, baka kung ano na nangyaring masama sa kanya. I see. So you cheated? Pag-aakusa ni Stephanie dahil hindi kaya ng pride niya na ipagpalit siya ni Caleb sa isang babaeng mas mababa sa kanya. Hindi ako nag-cheat. Never kami nagkaroon ng relasyon ni Micaela. I never even touched her. After ko siya makita sa gitna ng kalsada, ni hindi nga niya alam na may gusto ako sa kanya.
doesn't matter. Cheating pa rin ang tawag doon dahil nagkagusto ko sa ibang babae. Pero Stephanie, hindi naman naging tayo. Hindi mo pa nga ako sinasagot, di ba? So kasalanan ko. So akong sinisisi mo kung bakit nagkagusto ko sa ibang babae. Napabuntong hininga ulit si Caleb upang pakalmahin ang kanyang sarili. Na-realize niyang walang magandang patutunguhan ng kanilang pag-uusap. Steffi, anong gusto mo mangyari? Just tell me para makauwi na ako. Gusto ko na magpahinga. So hindi mo ako susuyuin? Hindi ka manliligaw ulit? Hahayaan mo na lang ako na mawala na parang bula? Ha? Ipagpapalit mo ang ilang taong pagsasama natin para lang sa isang babaeng nakilala mo lang for 2 months? Aaminin ko, I'm still confused about what I'm feeling right now. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. I see. And that means, mas gusto mo nga siya. Hindi naman sa ganun. But nasa stage pa ako ng confusion who I like better. Magdesisyon ka na ngayon dahil pupunta na akong America next month. Babalik na ako ron. Babalik ka na naman. Tapos iiwan mo na naman ako for long. 1 year, 2 years. I have a career to maintain. Sige, I will tell you my decision next week. Gusto kong pag-isipan muna na maigi to. Sabi ni Caleb at saka umalis na. Naiwan sa restaurant si Stephanie. Nang makalayo si Caleb ay saka bumuhos ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi na niya kinaya pa ang kanyang nararamdaman. Samantala, sa galit niya hindi niya maiwasang kumulo ang dugo niya para kay Micaela. Si Micaela ang sinisisi niya kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kaya naman nakapagdesisyon na siya na ipagkaluno si Micaela sa tiyahin nito. Pinunasan niya ang kanyang luha mula sa mga mata at kinuha ang phone sa loob ng kanyang shoulder bag. Tinawagan niya ang tiyahin ni Micaela. Wala pang 5 minuto ay sinagot na siya ng tiyahin ni Micaela. Hello? Pagsagot ni Rosemary. Hello Ginang, ako to. Yung tumawag sa inyo few weeks ago at sinabing alam ko kung nasan si Micaela. Sabi ni Stephanie. Ikaw pala miss! Sasabihin mo na ba sa akin kung nasan ngayon si Micaela? Oo, ititext ko sa iyo kung nasan siya ngayon. Hindi lang siya magnanakaw kung hindi nangaagaw pa siya ng nobyo ng iba. Kaya deserve niyang ipagkaluno dahil sa kakatayan niya. Sabi ni Stephanie. Diyos ko, maraming salamat miss. Bruha talaga ang babaeng yun. Talagang makati ang babaeng yun mana sa kanyang ina. Make sure po na makukulong siya dahil gusto ko mawala na siya sa landas namin ng boyfriend ko. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala dyan. Sisiguraduhin ko mabubulok sa bilangguan ng walang hiyang malandi at magnanakaw na babaeng yan. I-text mo lang sa akin ang bank account mo at isisend ko sa iyong reward. Okay, sige. Sabi ni Stephanie at ibinaba na niya ang kanyang linya. Napangiti na lamang si Stephanie. Malaki ang expectation niya na magkakahiwalay na sina Caleb at Micaela. Hindi siya sigurado kung babalikan ba siya ni Caleb sa oras na mawala na sa landas nila si Micaela. Pero kahit hindi man sila magkabalikan, ay ang importante ay hindi magiging masaya sina Caleb at Micaela. Nang araw ding yun, ay tinawagan ni Rosemary sina Megan at Rodolfo at sinabi kung nasaan ang kinaroroonan ni Micaela. Kinabukasan, habang naguhugas ng pinggan si Micaela ay nagring ang doorbell. Siya lang kasi ang mag-isa sa bahay. Tumigil muna siya sa paghuhugas at pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang panyo na nakakabit sa ref upang matuyo iyon. Matapos ay sa kanya binuksan ang pinto at nakita niya si Stephanie. Micaela, gusto kong mag-usap tayo. Sabi ni Stephanie. Tungkol sa napag-uusapan natin. Tungkol to kay Caleb. Ano naman ang tungkol sa kanya? Natatakot ka ba na baka agawin ko siya sa'yo? Huwag ka mag-alala dahil walang namamagitan sa aming dalawa. Sa ngayon wala, pero hindi malabong mangyari yun. Sundan mo na lang ako para matapos ang issue natin tungkol sa kanya. Okay, sige. Saglit lang ako dahil parating na si Caleb. Gusto kong bago siya dumating ay nandito na ako. No worries, it will be quick. Magpapalit lang ako ng damit. Basa ang damit ko dahil sa paghuhugas ko ng mga pinggan. Saglit lang to. Sabi ni Micaela at nagpalit na nga siya ng damit sa kwarto niya. Pero bago siya lumabas, ay nag-text muna siya kay Caleb at sinabing gusto siyang kausapin ni Stephanie. Matapos ay bumaba na nga si Micaela kasama si Stephanie. Nang mag-alas 5 ng hapon ay dumating na si Caleb sa apartment kasama ang mga pamangkin.
Pindot siya ng pindot ng doorbell ngunit walang nagbubukas. Kaya naman in-enter niya na lang ang passcode ng kanyang apartment upang makapasok sila. Wala po si Ate Micaela? Tanong ni Kevin. Hindi ko pa alam. Baka may pinuntahan lang o baka tulog. Pumasok na sila at unang tiningnan ni Caleb ang kwarto ni Micaela. Ang kaso ay walang tao roon. Hinalughog pa niya ang buong bahay, ngunit wala nga talaga si Micaela. Nang kanyang tingnan ng phone ay dito niya nakita ang text message ni Micaela sa kanya. Matapos ay tinawagan niya ito, ngunit ayaw siya nitong sagutin. Hanggang sa cannot be reached na ang linya nito. Nag-iwan na lang siya ng text message dito at nagmeryenda muna sila ng mga pamangkin. Gayunpaman ay kahit pilit niyang itago ang nararamdamang nerbiyos sa kalagayan ni Micaela ay hindi pa rin niya maiwasang mabagabag. 7:00 na ng hapon, ngunit hindi pa rin bumabalik si Micaela. Tito, nasa na po si Ate Micaela? Tanong ni Kevin. Hindi ko nga alam kung nasan siya eh. Nagpaalam siya kanina na may pupuntahan. Tinawagan ko na pero hindi pa rin sumasagot. Tugon ni Caleb. Hindi po kaya umalis na siya? Sabi ni Selena. Dinoble check nila ang kwarto ni Micaela at naroon pa nga ang mga gamit nito. Dinoble check din ni Caleb ang kanyang mga gamit dahil for the second ay may masamang ideya ang sumagi sa isip niya. At yun ay baka pinagnakawan na sila ni Micaela. Nang makitang wala naman siyang nawawalang mga gamit ay nakahinga siya ng maluwag at nakonsensya dahil napag-isipan niya ng masama ang dalaga. Muling bumalik sa alaala niya ang text ni Micaela sa kanya. Si Stephanie ang huling nakausap nito. Masama ang kutob niya rito. Kaya naman nakiusap siya sa management ng apartment upang mapanood niya ang CCTV ng hallway sa labas ng unit nila. At nakita niya sa video kung paano sumama si Micaela kay Stephanie. Pinanood din nila ang mga CCTV sa parking lot ng lugar. Doon ay kitang-kitang kusang loob na sumakay si Micaela. Matapos ay umandar ang kotse papalayo. Kaagad na tinawagan ni Caleb si Stephanie. Hello, nasan ka? Sabi ni Caleb. I'm here sa apartment ko. Why? I'll go there. Ani Caleb at pinatay na ang kanyang phone. Binyahe niya ang kalahating minutong distansya ng kanilang mga apartment. Pinindot niya ang doorbell at pagkabukas nito ay kaagad siyang pumasok at hinanap doon si Micaela. Ano bang ginagawa mo, Caleb? Anong hinahanap mo? Ano? Baka gusto mong itanong kung sino ang hinahanap ko. Sure, sino? Sinong hinahanap mo? Saan mo dinala si Micaela? Why? Nawawala ba siya? Yes, nawawala siya. At ikaw ang huli niyang kasama. What? Pinagbibintangan mo ba akong kinidnap ko siya? Kitang-kita sa CCTV na pinasakay mo siya sa kotse mo. Ano pinag-usapan niyo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nangamba si Caleb na baka ipinagkalununan ni Stephanie si Micaela sa tiyahin nito. Don't tell me. Nireport mo na siya sa tiyahin niya. Wala nga akong alam. Umalis ka na nga. Sa galit ni Caleb ay hinawakan niya ang braso ni Stephanie ng agresibo. Bagay na ikinatakot at ikinagulat ni Stephanie. You did it, right? Nagawa mong gawin yun. Kahit alam mong manganganib ang buhay niya. Ganitong klaseng babae ka ba talaga, ha? Huwag mo nga akong pagbintangan at bitawan mo ako. Sabi ni Stephanie na pilit na kumakawala sa kamay ni Caleb, ngunit mahigpit pa rin ang hawak sa kanya ng binata. Huwag mo kong sagarin. Sabihin mo kung nasan siya kung ayaw mong i-report kita ng kidnapping. Bitawan mo ako, sabi! Hindi kita bibitawan dito hanggat hindi mo sinasabi kung nasan mo dinala si Micaela. Caleb, ganun ba talaga siya kaimportante para sa'yo? Para gawin mo sa akin to? Huwag mo munang isipin ang tungkol dyan dahil walang kinalaman yan dito. Si Micaela, nasa panganib ang buhay niya nang dahil sa ginawa mo. At ang bukang bibig mo lang, yung pagmamahal mo na yan. Ipinagpapalit mo na ba ako sa kanya? Umiiyak na sabi ni Stephanie. Oo, dahil binigyan mo ako ng rason para mas piliin ko siya kaysa sa'yo. Hindi ganitong klaseng babae ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Napaiyak na lamang si Stephanie. Sa huli ay itinuro na lamang niya kung saan niya dinala si Micaela. Nagtungo siya sa bahay ng mag-asawang Rodolfo at Megan. Kaya lang ay hindi sila pinapasok sa gate ng mansyon. Nasa labas lamang sila.
Ipinaliwanag ng pulis ang tungkol sa report ni Caleb. Gayunpaman ay ayaw pa rin silang papasukin ng gwardya sa utos ng mag-asawang Rodolfo at Megan. Sa loob ng mansyon ay natataranta ang mag-asawang Rodolfo at Megan. Maging si Rosemary na naroon din ay hindi mapakali. Si Micaela ay nakaupo sa sofa habang kinakabahan sa mga posibleng mangyari. Diyos ko mahal, ano nang gagawin natin ngayon? Tarantang sabi ni Megan nang hindi mapakali. Kasalanan to ng babaeng to. Bakit ba kasi tumakas, punyemas? Sabi ni Rodolfo. Kahit na anong gawin nyo, tatakas at tatakas ako rito. Hindi ako papayag na alipinin niyo ako habang buhay. Susunugin ko tong bahay habang natutulog kayo para sabay-sabay na tayong mamatay dito. Sabi ni Micaela. Hoy Micaela, tumahimik ka kung ayaw mong putulin ko yung dila mo. Sabi ni Rosemary. Sige, gawin mo tita. Tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Subukan mo lang at hindi ako mananahimik sa tabi. Apat sumasagot-sagot ka pa ha at talagang bastos ka. Napakawalang galang mo talagang babae ka. Matapos mo akong ibenta, gusto mong mamalimos ng paggalang sa akin? Tama na nga yan. Sigaw ni Megan. Mahal, mabuti pat isuko na lang natin ang babaeng to kaysa lumala pa to. Paano na yung 1 milyon? Hayaan na natin yon. Kesa naman sa maging mas komplikado pa ang lahat. Kesa ako, bakit hindi na lang ang tita ko ang alipinin nyo? Total, sa kanya nyo naman ibinigay ang pera, hindi ba? Sabi ni Micaela. Anong sabi mo? Pabida kang babae ka! Ani Rosemary. Oh bakit? Hindi ba nga may kasabihan tayo na wag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin yun sa'yo? Total, ideya mo naman ang lahat ng to. Kaya ikaw ang magsilbi sa kanila. Mabuti pa nga mahal. Itong matandang to na lang ang ipalit natin dito sa babaeng to. Sabi ni Rodolfo. Sige, ayos lang naman sa akin. At para hindi na yun sayang yung 1 milyon na ibinayad natin sa kanya. Total naman ay naririto na siya. Hoy Micaela, hindi ka naman siguro magsusumbong sa mga pulis, hindi ba? Ako? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Dapat niyang pagbayaran ang mga ginawa niya sa akin. O sige, umalis ka na. Wag mong sasabihin sa kanila mga nangyari dito. Naiintindihan mo? Teka, anong ibig sabihin nito? Hindi niyo ako pwedeng alipinin dahil wala yun sa usapan natin. At wala rin sa usapan natin na aabot tayo sa ganito. Pero wala na talaga tayong magagawa dahil nandito na tayo ngayon. Kung hindi mo mababayaran ng 1 milyon, pwes, pumirmi ka dito sa mansyon at ikaw ang pumalit sa taong ibinenta mo sa amin. Sabi ni Megan. Hoy Micaela, paano ng utang ng mga magulang mo? Paano mo mababayaran sa akin yon? Hindi ako obligadong bayaran ang utang ng mga magulang ko. Huwag na lang kayo magreklamo. Total, kayo naman nagpasimula ng lahat ng to, hindi ba? Aalis na ako. Sabi ni Micaela at umalis na nga siya. Teka! Huwag kang aalis! Dito ka lang! Ikaw ang maiwan dito dahil ako ang aalis! Lalabas na ng main door ng bahay si Rosemary nang pigilan siya ng 2 kalalakihan. Ano ba? Huwag niyo nga ang harangan ng pintuan! Sigaw niya. Nilingon ni Micaela ang tiyahin nang nasa malayo na siya. Natatanaw niya ang pagwawala nito sa main door ng bahay. Tita, sana pagsisihan niyo rin ang ginawa niyong to. Sabi ni Micaela. Bagamat nakokonsensya siya ay gusto niyang pagbayaran ng tita ang ginawa nito sa kanya. May balak naman siyang i-report ito sa mga pulis, ngunit hindi pa sa ngayon. Gusto muna niyang maranasan ng tita kung ano ang pakiramdam na maging alipin. Sa ganoong paraan ay baka sakaling pagsisihan ng tita ang ginawa nito sa kanya. Samantala, nang lumabas siya ng gate ng mansyon ay niyakap siya ng mahigpit ni Caleb, bagay na ikinabigla niya. Hindi niya alam na magpapakita ng ganitong katinding pag-aalala si Caleb para sa kanya. Micaela, ayos ka lang ba? Tanong ni Caleb. Ayos lang ako, Caleb. Humiwalay ng yakap si Caleb. Ano nangyari sa loob? Natanaw ni Micaela si Stephanie sa likod ni Caleb. Galit na galit niya itong nilapitan at nang malapitan nito ay malakas niya itong sinampal. Napaungot na lamang si Stephanie sa sakit. Napakasama mo! Paano mo nagawa sa akin to? Pinagkatiwalaan kita. Ang sabi mo mag-uusap lang tayo. Tapos ito palang pinaplano mo? Oo, hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko sa'yo. Nang dahil sa'yo, kaya hindi natuloy ang panliligaw ni Caleb sa akin. Sasagutin ko na sana siya eh. But fine, magsama kayong dalawa. I don't need him.
Sabi ni Stephanie at sumakay na ng kotse nito at umalis na. Napatingin si Micaela kay Caleb. Hindi mo na siya liligawan, Caleb. Hindi na. Tumigil na ako. Matapos ang ginawa niyang to sa'yo, nakapagdesisyon na akong titigil ang paliligaw sa kanya. At Micaela, may pagtatapat ako sa'yo. Sa loob ng maikling panahon na magkasama tayo, natutunan na kitang magustuhan. Kaya kung ayos lang sa'yo, gusto ko sanang manligaw sa'yo magmula ngayon. Hayaan mo ng babaeng yun. Hindi ko siya niloko dahil hindi naman naging kami. Ni hindi pa nga niya ako sinasagot eh. Hindi mo kailangang makonsensya. Matapos ang ginawa niya sa'yo, hindi pa ako handang patawarin siya. Caleb, totoo ba talaga ang mga sinabi mo kanina? Gusto mo talaga akong liligawan? Oo, gusto na kita, Micaela. Ngumiti dahil sa sobrang kilig si Micaela. Niyakap niya si Caleb upang itago ang kanyang ngiti at kilig. Umuwi na sa bahay ni Caleb si Micaela matapos noon. Sobrang saya ng mga bata nang makauwi na siya. Isang umaga ay pinaglutuan ni Micaela si Caleb at mga bata ng agahan. Pakiramdam ni Micaela ay isa siyang housewife ni Caleb at anak naman nila sina Kevin at Selena. Walang kasing saya ang umaga ni na Caleb at Micaela habang nakatingin sila sa mata ng isa't isa. Nang maiat ni Caleb ang mga bata sa eskwela ay umuwi rin siya dahil wala siyang pasok sa trabaho ng araw na yun. Nag-usap sila sa sofa ng sala. Caleb, wala ka na ba talagang gusto kay Stephanie? Pagkaklaro ni Micaela. Actually, itong mga nakaraan pa, meron pa. Hindi naman yung basta-basta nawawala. Pero matapos kanyang ipagkaluno sa tiyahin mo, nagbago ang lahat. I was very disappointed. Kailan ka pa nagkagusto sa akin? Hindi ko rin maalala. Basta ang alam ko lang, sa tuwing lumilipas ang araw, unti-unting nahuhulog ang loob ko sa'yo. Eh ikaw ba? Kailan mo ako natutunang magustuhan? Siguro, mga 2 weeks lang after tayong magsama sa iisang bubong. Kahit naman sinong babae siguro mahuhulog ang loob sa lalaking kagaya mo. Hindi nga ako makapaniwala na never kang sinagot ni Stephanie. I think there's a reason kung bakit niya ako hindi sinagot. At ano naman yun? Because God wants me to be with you instead of her. Napangiti si Micaela at niyakap na lamang niya si Caleb. Naging emosyonal siya. Maraming salamat, Caleb. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng pagmamahal. At hindi ko alam na ganito pala kasarap ang magmahal. Ani Micaela. Masarap magmahal, lalo na kung nasusuklian ang binibigay mong pagmamahal. Bagay na hindi ko naramdaman kay Stephanie. Ako lang nagbibigay ng pagmamahal sa kanya. Pero kahit kailan, hindi ko naramdaman na sinuklian niya yon. At ngayong nagkagusto na ako sa'yo, ngayon lang siya nagpakita sa akin ng pagmamahal. Don't you think that's unfair? Basta sundin mo lang kung anong nilalaman ng puso mo, Caleb. Gusto mo bang magpakasal na tayo? Hindi ka tatanggihan yan, Caleb, kaya wag mo akong aayain kung hindi ka seryoso. Pero seryoso ako eh. Ikaw ba? Sigurado ka na ba talaga sa akin? Sa maikling panahon nating magkasama, alam kong ikaw na ang taong pakakasalan ko. Kaya ayoko nang patagalin pa to kung pwede na tayong magpakasal. Maraming salamat sa mga naitulong mo sa akin, Caleb. Walang anuman. Siguro, nakatadhana na talagang ibenta ka ng tiyahin mo sa mga mayayamang yun para magtagpo ang landas natin. Nakakabilib talaga ang perfect timing ng Diyos. Ngumiti lamang si Micaela. Nang sumunod na 6 na buwan ay nagpakasal na nga sina Caleb at Micaela. Imbitado ang close friends at mga buong pamilya ni Caleb. Kay Micaela naman ay dumalo ang dalawa niyang high school friends. Walang pamilyang dumating dahil wala naman siyang pamilya ngayon. Matapos ang 1 taon ay hindi binagabag si Micaela ng konsensya niya dahil sa nangyari sa tiyahin. Alam niyang may pagkakasala ang tiyahin sa kanya, pero anyay may hangganan naman siguro upang parusahan ito. At ngayon na marahil ang panahon upang palayain ang tiyahin mula sa pagiging alipin nito. Kaya naman hindi siya nakatiis pa at isinumbong na niya sa pulis ang human trafficking na naganap sa mansyon ng mag-asawang Megan at Rodolfo. Sinugod nga ang mansyon ni na Megan at Rodolfo at doon nakita ang pangangayayat ni Rosemary. Ikinulong ang mag-asawa at si Rosemary ay sa wakas ay nakalaya. Pinagdusahan na ni Rosemary ang mga nagawa nitong kasalanan at nagpasalamat din siya kay Micaela dahil sa pag-report nito sa pulisya. Humingi rin siya ng tawad sa dalaga at nagpatawad naman si Micaela. Sa huli ay naging maayos din ang kanilang relasyon.
Makalipas ang 1 taon, ay biniyayaan sina Micaela at Caleb ng isang cute na triplets. Lahat ay lalaki. Nahirapan man si Micaela sa pag-aalaga, ay nandyan naman si Caleb na tumulong sa kanya. Bagamat hindi madali ang pagiging ina ng triplets, masaya pa rin si Micaela dahil meron siyang isang masaya, kumpleto at masaganang pamilya. At dyan na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong pag-iibigan ni na Micaela at Caleb at kinapulutan ng mga aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Miss Demi at ito ang Hack Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, paalam!